Inilabas ang posibleng dahilan ng nangyaring aksidente sa SCTEX na nagresulta sa pagkamatay ng 10 individual. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Nagkayupi-yupi ang 5 sasakyan matapos magkarambola sa northbound lane ng Tarlac City Toll Plaza sa SCTEX. Makikita pa sa video na ito na may mga katawan pa ng tao na hindi gumagalaw. Isang pampasaherong bus, van, 2 SUV at isang container truck ang sangkot sa insidente. 10 ang patay dahil sa aksidente habang 30 naman ang sugatan na agad na isugod sa ospital. Kita rin sa video na ito kung paano nahirapan ng mga rescuer na ilabas ang mga katawan ng mga nasawi dahil sa matinding pagkakaipit nila. 8 sa mga nasawi ay papunta sana sa isang church kids camp event sa Pangasinan. 4 sa mga ito, mga bata. At tanging driver lang ng van na kanilang sinasakyan ang nakaligtas. Himala namang nakaligtas ang isang 2 taong gulang na bata matapos tila masandwich din ang kanilang sasakyan sa karambola. Nakaupo siya sa passenger seat ng kanilang sasakyan. Pero ang kanyang mga magulang, parehas nasawi. Papunta sana silang Baguio para magbakasyon. Nakatulog na driver ng bus ang sinisising dahilan kaya sumalpok ito sa van na nasa kanyang harapan. Kasalukuyan lang nasa kustodiya ng Tarlac PNP ang driver ng bus na nagnegatibo sa alcohol test ngunit tumangging magpa-drug test. Dahil sa aksidente, sinuspindi ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon at LTFRB ang operasyon ng Solid North Bus. At ang naturang bus company ay sasailalim sa mandatory safety check at mga pagsusuri habang suspindido ng 30 araw. Sinabihan ko ang LTFRB na mag-file ng criminal case against Pangasinan Solid North for and in behalf of the victims of the incident. So apart from yung administrative sanctions na siguradong darating, nagpa-file din tayo ng criminal charges against both the company and the driver. Pero habang binabagtas namin kanina ang North Luzon Expressway, nakita namin na may mga bus pa ng Solid North ang bumabiyahe. Susubukan pa namin kunan ng panig ang Solid North bus kaugnay rito. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.